Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakakabang kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakakilabot, nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Sa gitna ng sikat at naglalakihang mga gusali ng Makati Central Business District, matatagpuan ang Ascendia Tower, tahanan ng Venture Peak Holdings, isang kumpanyang pangalan sa larangan ng investment at finance. Sa pinakatuktok na palapag, ang executive floor, matatagpuan ang opisina ni Mr. Alexander Alex Cruz, o mas kilala bilang Mr. C sa industriya, ang nag-iisang at napakayaman na Chief Executive Officer. Si Mr. C ay may tindig na imposibleng hindi mapansin. Matangkad, may chiseled jawline, laging nakasuot ng mamahaling suit, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi matatawarang talino at karisma. Siya ay may asawa, si Mrs. Katrina Cruz, at 3 anak, at ang kanilang pamilya ay itinuturing na epitome ng tagumpay at kasakdalan sa lipunan. Subalit, sa likod ng malinis na imahe at CEO persona, mayroong void na hindi mapunan ng pera at status. Isang void na nagsimulang punan ng kanyang napakagandang executive secretary. Ito ay si Stella Reyes, 28 taong gulang. Hindi man siya kasing ganda ng isang beauty queen, taglay naman niya ang isang aura na mas kaakit-akit pa sa perpekto. Tahimik siya, professional, laging on point sa kanyang mga gawain at may matatamis na ngiti na nagpapagaan ng pakiramdam ng sinuman. Ang kanyang katawan, na laging nakakubli sa pencil skirts at simpleng blouses, ay may porma na sapat lang upang maging distraction sa mata ng sinumang lalaking may imagination. Ang executive floor ay parang isang gintong hawla, matahimik, elegante at puno ng mga lihim. Ang corner office ni Mr. C ay soundproof at ang kanyang private lounge ay isang lugar na tanging silang dalawa lang ni Stella ang nakakapasok. Nagsimula ang lahat sa normal na gawain, pag-aayos ng schedule, paghahanda ng kape, pagkuha ng minutes sa board meetings. Ngunit habang tumatagal, ang mga professional boundaries ay unti-unting lumabo. Napansin ni Stella na mas madalas siyang tinatawag ni Mr. C sa loob ng kanyang opisina, kahit sa mga task na maaari namang i-email. Kapag nag-o-overtime, na halos gabi-gabi na ngayon dahil sa merger deal na pinipilit isara ng kumpanya, tanging silang dalawa na lang ang natitira. Ang katahimikan ng high-rise office sa gabi ay nagbigay ng kakaibang intimacy sa kanilang presensya. Stella, paki-review ulit itong financial projections. Utos ni Mr. C isang gabi, pasado 9:00 na. Nakabukas ang floor-to-ceiling na bintana at ang mga ilaw ng Makati skyline ay parang milyon-milyong bituin sa ibaba. Ang ambience ay romantic kung hindi lang sila nasa isang corporate setting. Nagumpisa si Stella na ipaliwanag ang mga detalye. Nakatayo sa tabi ng malaking mahogany desk. Habang nagtuturo siya sa screen ng laptop, nagkadikit ang kanilang mga balikat. Hindi iyon sinasadya, pero ang biglaang pagdikit ng kanilang balat ay nagdala ng electric jolt. Tumingin si Stella kay Mr. C at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang CEO, kundi ang isang lalaki na may pagod at matinding longing sa kanyang mga mata. "Pasensya na, Mr. C," bulong niya, na agad namang lumayo. "Huwag kang mag-alala, Stella. Okay lang," tugon ni Mr. C, at ang kanyang boses ay mas malalim at mas hoarse kaysa dati. "Babalikan ko na lang yan bukas. Masyado na tayong pagod." Pero bago pa man siya makalabas,
Nagsalita ulit si Mr. C. Stella, may gusto ka bang inumin? May scotch ako dito. Tumanggi siya. Pero pagkatapos ng ilang beses na insistence, tinanggap niya ang isang glass ng wine na galing sa private stash ni Mr. C. Doon na nagsimula ang laro. Ang mga late night meeting ay naging private, confidential talks na may kasamang wine o scotch. Ang mga kwento tungkol sa work ay nag-evolve sa personal conversations tungkol sa marriage ni Mr. C na puno ng lamig at unhappiness at ang mga pangarap ni Stella na matagal nang nakalimutan. Isang gabi, habang nagtatawanan sila sa isang corny joke ni Mr. C, biglang tumigil ang lahat. Nakatingin sila sa isa't isa. Ang distansya sa pagitan nila ay parang biglang nawala. Hinawakan ni Mr. C ang kamay ni Stella sa ibabaw ng desk. Hindi ito awkward o creepy. Ito ay natural. Ito ay comforting. Sana hindi na matapos ang gabi na ito, Stella. Bulong ni Mr. C at binitawan ang kanyang kamay. Ang tensyon sa hangin ay makapal, siksik at addictive. Ang mga sumunod na linggo ay naging mas intense. Ang paghawak kamay ay naging mas matagal. Ang mga tingin ay naging mas meaningful. Laging mayroong hindi nasabing salita sa pagitan nila. Isang silent understanding na pareho silang nasa bingit ng isang bagay na forbidden at dangerous. Ang high-rise office ay hindi na isang lugar ng work, kundi isang playground ng tukso. Ang araw na tuluyang sumuko si Stella ay nangyari noong Valentine's Day. Ironiya, si Mr. C ay umuwi ng maaga. Sinabi na may dinner date sila ng asawa niya. Pero pagkatapos ng isang oras, tumawag siya kay Stella. Stella, bumalik ka sa opisina. May nakalimutan akong file. Utos ni Mr. C. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may kakaibang urgency. Nagduda si Stella, pero sumunod pa rin. Nang makarating siya sa executive floor, madilim na ang lahat, maliban sa soft lights na nagmumula sa opisina ni Mr. C. Ang private lounge ay hindi na lounge kundi isang scene na pang-pelikula. Mayroong bouquet ng red roses sa coffee table at isang bote ng Dom Perignon na binuksan na. Si Mr. C ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakasuot ng dark gray suit, mas kaakit-akit kaysa dati. Akala ko uuwi na kayo, Mr. C? Tanong ni Stella. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ako makatiis, Stella. Ang dinner na yon, hollow. Aniya at humarap sa kanya. Ikaw ang gusto kong kasama. Ikaw ang gusto kong kausapin. Ang gusto kong makita. Hinanap niya ang mga salitang sasabihin, ang reason para tumanggi. Pero bago pa man niya mahanap, nagsalita si Mr. C muli. Hindi ko na kayang itago, Stella. Mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan, pero hindi ko na makita ang sarili kong wala ka sa tabi ko sa ganitong paraan. Iyon ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mga depensa. Si Stella ay matagal nang nahulog sa charm ni Mr. C. Ang pakiramdam na gusto siya ng isang makapangyarihang tao, isang CEO, ay isang intoxicating drug. Alam niya na mali, alam niya na bawal. Pero ang tukso ay mas matamis kaysa sa morality na kanyang pinanghahawakan. Lumapit si Mr. C sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay lumapat sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang palad ay lumalagos sa kanyang damit. Huwag kang mag-alala, Stella. Ito ay ating lihim, ating mundo. Walang makakaalam, bulong niya. At doon, sa matahimik at maluwalhating high-rise office sa Makati, sa gitna ng milyon-milyong abalang tao sa ibaba, nag-umpisa ang kanilang forbidden affair. Hindi ito mabilis. Ito ay slow, lingering, and passionate. Ang unang halik ay hindi nagmadali. Isang gentle touch na nagpahiwatig ng kanilang matagal ng longing. Ang wine at ang skyline ang naging saksi sa kanilang pagsuko. Ang private lounge ni Mr. C na dinisenyo para sa power naps at confidential calls ay naging kanilang sanctuary ng pag-ibig at lihim. Ang mga overtime meetings ay naging code word para sa kanilang rendezvous. Kapag sinabi ni Mr. C kay Stella, "Stella, prepare ang mga documents para sa late night review." Alam na nila ang ibig sabihin. Gabi-gabi,
Tanging ang janitors at ang security guard na lang ang nasa gusali. Ang office ay naging kanlungan kung saan maaari silang maging sino man sila nang walang judgment. Ang relasyon ay naging physical at emotional. Ang desire ay hindi lang lust. Ito ay connection. Pinag-usapan nila ang lahat, ang pressure sa trabaho, ang emptiness ng married life ni Mr. C, ang dreams ni Stella. Ang kanilang moments ay hindi lang tungkol sa physical intimacy. Ito ay tungkol sa shared vulnerability. Bakit ngayon lang kita nakilala, Stella? Tanong ni Mr. C isang gabi. Habang nakahiga sila sa sofa sa private lounge, ang Makati skyline ay parang isang blanket sa kanilang paligid. Hindi ko alam, Alex, sagot ni Stella. At iyon ang unang beses na tinawag niya ito sa pangalan nito, hindi sa title. Ang relasyon ay masarap, pero puno ng takot. Bawat text message, bawat meeting, bawat stolen moment ay merong shadow ng risk. Natuto silang maging masters ng deception. Si Mr. C ay nagiging inventive sa kanyang mga excuses sa asawa. At si Stella ay nagiging expert sa pagtatago ng kanyang glow tuwing umaga. Habang lumalalim ang kanilang affair, lalo namang tumataas ang risk. Ang corporate world ay maliit. Ang executive floor ay merong mga camera sa labas. At ang mga gossips ng mga empleyado ay mas mabilis pa sa fiber optic internet. Isang araw, pumasok ang assistant manager ng HR, si Gerald, sa opisina ni Stella. Si Gerald ay isang gossiper at matagal nang may crush kay Stella. Stella, napansin ko, ang ganda mo ngayon. Laging may glow, sabi ni Gerald na may smirk. Lagi kang overtime ngayon Mukhang busy si Mr. C sa iyo. Kinabahan si Stella, pero nanatiling kalmado. Big deal, Gerald. Merger deal ito. Kailangan magtrabaho. Sabagay. Pero, private meetings ba talaga ang tawag niyo doon? Lalo na kapag 12:00 na ng gabi? Ang comment ni Gerald ay parang malamig na tubig. Alam niya, may nagdududa. Ang kanilang privacy ay nasisira. Kinausap ni Stella si Mr. C tungkol dito. Nataranta siya, pero si Mr. C ay cool at collected. Ang kanyang CEO instinct ay bumalik. Huwag kang mag-alala, Stella. I will handle this. Aniya. Kinabukasan, si Gerald ay transferred sa isang subsidiary sa Cebu. Walang explanation, walang complaint. Alam ni Stella na ginamit ni Mr. C ang kanyang power para protektahan ang kanilang lihim. Ang power na yon ay nakakatakot, pero sa isang banda, ito ay reassuring. Pinatunayan ni Mr. C na committed siya sa kanilang relasyon kahit paano. Dahil sa incident, nag-ingat sila ng husto. Nag-iba sila ng pattern. Hindi na sila laging magkasama sa private lounge. Minsan, sa isang empty conference room sa ibang palapag. O minsan, quick lunch dates sa isang exclusive private club kung saan walang employees ng Venture Peak Holdings. Ang kanilang physical connection ay naging intense at desperate. Ang bawat touch ay parang paalam. Ang bawat halik ay parang oath. Ang adrenaline ng pagtatago at ang sweetness ng pag-ibig ay naghalo sa isang toxic, addictive cocktail. Ang climax ng kanilang affair ay dumating nang bumalik si Mrs. Cruz. Si Mrs. Cruz, si Katrina, ay isang socialite at laging nasa labas ng bansa para sa charity work at fashion events. Nang bumalik siya, mas attentive siya kay Mr. C. Ang unhappiness sa marriage ni Mr. C ay tila nabawasan. Isang hapon, nakita ni Stella si Mrs. Cruz sa waiting area niya. Matangkad, maganda, may flawless skin, at nakasuot ng designer clothes. Ang perfect wife na hindi matatalo ni Stella. Ikaw si Stella, ang secretary ni Alex? Tanong ni Mrs. Cruz. Ang kanyang boses ay malamig at classy. Opo, Ma'am Katrina. Ako po. Sagot ni Stella. Sabi niya, napakagaling mo raw. He relies on you heavily, sabi ni Mrs. Cruz. Pero ang kanyang mga mata ay parang scanner na sinusuri ang lahat kay Stella. Just keep it professional, Stella. Ang marriage namin ni Alex ay matibay. Don't get any ideas. Hindi ito banta. Ito ay warning.
Alam ni Stella na si Mrs. Cruz ay matalino at street smart. Pagkatapos noon, naging distant si Mr. C, nag-iingat na siya. Ang kanilang mga stolen moment ay naging mas bihirang. Ang mga messages ay naging strictly work-related lang. Si Stella ay nasasaktan pero nauunawaan niya ang marriage ni Mr. C, ang kanyang status, ang kanyang empire. Lahat ng iyon ay mas importante kaysa sa isang secret relationship sa kanyang secretary. Ang katapusan ay dumating sa pinakamabigat na paraan. Isang gabi, muling nag-overtime si Mr. C at Stella. Urgent meeting daw. Sa private lounge sila nagkita, pero hindi na para magtrabaho. Stella, kailangan na nating tapusin ito, sabi ni Mr. C. Ang kanyang boses ay flat at walang emosyon. Nakatingin siya sa Makati skyline, hindi kay Stella. Nanginginig si Stella. Bakit? Dahil ba kay Ma'am Katrina? Dahil ba sa rumor ni Gerald? Hindi lang yun, Stella. Nakita ni Katrina ang mga text message ko sa'yo. Deleted na ang mga yon, pero nakita niya ang mga photos ng wine glasses sa private lounge na hindi ko nabura sa backup. May private investigator siya. Hindi na ito ligtas. Para sa'yo at para sa akin. Tumulo ang luha ni Stella. Alam niya na darating ang araw na ito, pero hindi pa rin siya handa. Ang excitement ng forbidden ay nauwi sa sakit. Hindi ko kayang mawala ka, Alex, bulong niya. Hinarap siya ni Mr. C. Lumapit siya. At sa huling pagkakataon, niyakap niya si Stella ng mahigpit. Hindi ka mawawala, Stella, pero hindi na tayo magiging ganito. I will protect you. Bibigyan kita ng recommendation letter para sa executive assistant position sa Singapore branch natin. Higher salary, mas magandang career path. Malayo sa akin, malayo sa mess na ito. Iyon ang kanyang way of saving siya. Isang ticket out sa guilt at scandal. Isang huling gift ng kanilang forbidden love. Tumanggi si Stella sa una, pero nang ipaliwanag ni Mr. C na kapag hindi siya umalis, gagamitin ni Katrina ang kanyang power para sirain siya, pati na ang career niya. Sumuko si Stella. Ayaw niyang maging villain sa story ni Mr. C. Sa huling gabi nila sa high-rise office, hindi na sila nagkaroon ng intimate moment. Nag-usap lang sila, nag-iyakan, at nagpaalaman. Ang ambience na dating puno ng lust at passion ay napalitan ng grief at regret. Kinabukasan, nag-resign si Stella. Ang official reason ay career advancement. Walang nagduda. Ang lahat ay professional at smooth. Sa loob ng isang linggo, lumipad si Stella patungong Singapore. Habang umaalis siya, huling beses niyang tinanaw ang Ascendia Tower sa Makati. Ang high-rise office ay nakatayo pa rin, mataas, at tila walang pakialam. Hindi na ito isang playground ng tukso, kundi isang libingan ng secret affair na minsan niyang ipinagmalaki at kinatakutan. Sa Singapore, nag-umpisa ng bagong buhay si Stella. Mahirap sa una, pero ang professionalism niya ay nagdala sa kanya sa mataas na posisyon. Ang relasyon nila ni Mr. C ay nanatiling secret. Hindi na sila nag-usap, hindi na sila nag-email. Tanging ang lingering scent ng scotch at ang memory ng Makati skyline ang natira. Mga ka-confess, at iyan ang kwento ni Stella Reyes, ang sekretarya na natukso sa ginto at karisma ng kanyang CEO sa isang high-rise office sa Makati. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tukso ay matamis, pero ang bawal ay laging may katapusan, at ang presyo ng paglabag sa boundaries ay laging mas mataas kaysa sa thrill na hatid nito. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig at sa paggugol ng inyong oras sa Tagalog Wild Confession. Sana ay may aral kayong napulot at sana ay naaliw kayo sa isa na namang kwentong punong-puno ng intrigue at damdamin. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para maging una kayong makarinig ng mga maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwento. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat po kayo at paalam.